Di po ba kayo nagtataka sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga kaistorya? Ang bansa po natin ngayon ay literal na binubuhusan po ng pera. Bumubuhos po ang pera sa bansa natin ngayon. Bakit natin nasabi? Unang-una na mga kaistorya, ang mga proyekto ng gobyerno ay binabadgetan po ng trilyong piso na halaga ng pera. Maging ang armed forces po natin mga kaistorya, binubuhusan din ng pera. Bumibili po ng mga state-of-the-art, mga malalakas at mga makabagong armas at assets. May mga latest ng balita tungkol dyan mga kaistorya. At maging ang ekonomiya ng bansa natin, maganda ang forecast ng mga eksperto at mga kilalang entity. Umuunlad ang bansa natin mga kaistorya. Ang tanong, mapapaisip ka saan ba hinuhugot ng administrasyon ni PBBM ang mga pera na ginagastos sa mga proyekto ng gobyerno at assets ng Armed Forces of the Philippines? Tungkol po dyan, ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaistorya, pakishare po at pakilike at dagdag pa natin. Alam nyo bang ang Pilipinas ngayon ay nakakabayad na ng utang, literal din po na trilyong peso na halaga ng pera ang naibabayad na natin sa utang. Tanong ulit, saan hinuhugot ng administrasyon ang pera na ipinangbabayad dyan, mga kaistorya? Uunahin ko muna po, itong tungkol po sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo ba, mga kaistorya, na ngayon ang Philippine Coast Guard ay pumirma na po ng deal para sa 41st patrol boats mula po sa kumpanya ng French firm ito. Alam nyo ba kung magkano ang halaga nito mga kaistorya? Base po dito sa balita, hayaan nyo munang basahin ko sa inyo. The Philippine Coast Guard has signed a 25.4 billion pesos. Billion ha? 25.4 billion pesos lang naman. Para po yan sa 41st patrol boats. Mga kaistorya, yan po ay 35 meters na 40 na barko, vessels, mga kaistorya. 40 yan ha. Yung haba niya ay 35 meter. Yan lang ba yawan historiador? Ang liliit niyan ng mga vessels na, hindi po. Meron pa pong mas malaki. 97 meters po na barko ang bibilhin na rin po ng Pilipinas para sa Philippine Coast Guard. Philippines to buy 5 Japan-made, Coast Guard ships in $400 million deal. Meron pa yun pong multi-role fighter jets na 40 peraso bibilhin ng Pilipinas. Magkano ang halaga niyan? Base po sa report ng Reuters, ito po yan mga kaistorya. The Philippines wants to upgrade its military with mid-range missiles and advanced fighter jets. Two senior security officials said on Thursday, spending at least $33 billion. Malaking pera nito. Saan na kaya ito kukunin? Ng gobyerno natin ang perang ito, magtataka ka Magtataka ka sa nangyayari ngayon sa bansa po natin. Eto pa, yung utang na binabayaran ng Pilipinas. Kasi itong mga kapapaitan, umutang na naman ng ang administrasyon ni PBBM. 16 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas. Teka lang. Noong 2016, pag-upo ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, nasa 6 trillion pesos lamang ang utang ng Pilipinas. Nang bumaba siya, mga kaistorya, nang matapos ang kanyang termino, halos umabot na sa 13 trillion pesos. Sabi sa balita, kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, ang inutang ng Duterte administration alone ay 6.8 trillion pesos. Correct me if I'm wrong. Pero yun ang pagkakatanda ko. Dinubli niya yung utang ng Pilipinas sa nakalipas na mahigit 80 taon lamang. Dinubli. Grabe. Samantala ngayon, mga kaistorya, nasa 3 trilyong peso pa lamang ang nauutang ng bansa natin, pero binayaran naman ng gobyerno natin ngayon ng 2 trillion pesos. Asan ang basihan natin, mga kaistorya? Ito yan sa balita po ni Radyo Pilipinas. Mainstream ito Pilipinas nakapagbayad ng 2 trilyong pesong utang noong 2024 ang sabihan sa datos ng Bureau of
Treasury. Balita ito, March 17, 2025. Ang laki na ika. 16 trillion pesos ng utang ng Pilipinas. 6 trillion pesos mahigit dun sa 16 trillion na yung utang ng Duterte administration. And 6 trillion pesos humigit kumulang utang ng Pilipinas from the past administrations for the past 80 years. Kay PBBM, nasa 3 trillion peso, uulitin natin ang nautang, pero nakapagbayad naman ng 2 trillion peso. Sige nga, o diba mga kaistorya? Basahin ko nga ito, na itala sa 2 trillion peso ang binayaran na utang ng Pilipinas noong 2024. Sa pinaka-latest na datos ng Bureau of Treasury, nasa 2.020 trillion ang binayarang debt obligations ng bansa noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng 26% mula sa 1.6 trillion peso noong 2023. Akita ninyo yan. Salamat naman sa administrasyon ni PBBM, mga kaistorya. Ngayon, ibinida ni PBBM na ang Pilipinas ay isa na sa mga bansang nangunguna at mabilis umunlad ang ekonomiya sa buong Asia. Pag sinabi mong buong Asia, ilang bansa ang mauunlad dyan? Mga first world country. Nandyan ang China, nandyan ang South Korea, nandyan ang Japan, nandyan ang Singapore. Pero naungusan natin yung ilan sa kanila. Medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo po natin yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayayaman na bansa. Alin ba ang pinakamalaking bansa sa buong Asia? China. Ang China, mga kaistorya, ay second largest economy in the world. Naungusan natin sila. Totoo yun, mga kaistorya. Ipapakita ko sa inyo ang mga lehitimong references natin. Ito, mga kilalang entity po ito, kaya hindi ito pwedeng baliwalain ha. Unahin ko muna si Sunstar. Ang sabi niya, PH, one of the fastest growing economies in Asia. Ang may sabi ay si HSBC Philippines. Basahin natin. I know the first quarter footprint came at about 5.4%, which is a bit below expectations. But our HSBC house view still remains that for full year 2025, economic growth will be at about 5.6%. And that is compared to most of the Asian markets. Is one of the fastest growing economies within Asia. HSBC Philippines Head of International Wealth and Premier Pramod Rajendran said in a briefing at the Shangri-La at the 4th Bonifacio Global City on Tuesday. So, 75% of the overall GDP is contributed through the consumption itself, which is standout. Second is geodemographic dividends. I think a rising working age population and with an average median age of about 25 years, he said. So that is to contribute to the overall economy in the workforce going forward, and that is also a standout, he added. So on and so forth. Maganda no ang sinasabi ng mga entity tungkol po sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito pa mga ka-story, ang sabi, second fastest daw po tayo in Southeast Asia in GDP growth. Tayo po mga ka-story ay sumusunod sa Vietnam. Nasa hulihan natin ang Amerika, ang China. Isipin ninyo kung gaano kagandang datos yan. Ito naman si Metrobank. Ang sabi niya, Philippines seem to grow second fastest in ASEAN. The Philippines is expected to be the second fastest growing economy in Southeast Asia in 2025 as further monetary easing boosts domestic demand. The ASEAN +3 Macroeconomic Research Office or AMRO said on Tuesday. We kept the growth forecast at 6.3%. That's among the highest in the region, and that's partly because the Bangko Sentral ng Pilipinas has started to also ease monetary policy. Ganda ng ginagawa ng administrasyon ngayon. Balita naman ni ABS-CBN, the Philippine economy may grow 6% in 2025, the ADB said Wednesday. Ang binasihan naman ng report nila ay si Asian Development Bank. Ito pa, alam niyo bang ang nagawa ni PBBM, record-breaking mga ka-istorya. Uulitin ko yung sinabi ko na live stream ko kahapon. Pang Guinness World po ito. Pang kasaysayan po ito. Ang sabi po sa Department of Finance,
PBBM admin achieves multiple economic milestones in 2024, drives PH again as one of the fastest growing economies in Asia. Si PBBM lang ang nakagawa po niyan. Hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon, mga kaistorya. Ang sabi pa po dito, PH economy remains among the strongest in Asia. Ang sabi pa, ito pa, government on track to surpass revenue goals in 2024, revenue effort to be the highest in 27 years. Yung revenue, yung kita ng gobyerno, pinakamataas sa nakalipas na 27 years. Nalampasan pa nga yung target nila eh. Ang ganda ng pagtatrabaho ng administrasyon. Hindi tayo magtataka kung bakit po mga kaistorya hindi tinanggal. Pinanatili po mga kaistorya si Economic Secretary Ralph Recto. Ay salamat naman. PH secures upgrades on credit rating score and outlook. Ang gaganda no. Ito pa, PH tops global ranking on debt transparency. Ito pa, unemployment rate drops, middle class continues to grow. Dumami kasi may trabaho eh. Ang dali nang maghanap ngayon ng trabaho, mga kaistorya. PH achieves on all-time high GNI per capita, rejecting or reflecting in improved standards of living. Napaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino eh. Naiangat. Prices remain broadly stable. Growth momentum is strengthened by rate cuts. Bumaba ang mga presyo ng bilihin. Yung dating bigas na pumapalo ng mahigit na 70 pesos per kilo, mabibili mo na lang ngayon ng 50 pesos. Tapos may 20 pesos per kilo na bigas pa. Sinong nakagawa niyan? Sa nakalipas po mga kaistorya na mga nakaraang 6 na administrasyon. Walang nakagawa niyan. Si PBBM lang po. Mga kaistorya, ituloy pa po natin kasi ang ganda pa ng mga sinasabi po dito eh. New law signed to boost investment and revenues, revitalize tourism and strengthen food security. Ito pa, more Filipinos lifted out of poverty in 2023. Gumanda nga ang pamumuhay ng mga Pilipino, mga kaistorya. Salamat sa administrasyon na walang tigil sa pagpapaganda ng Pilipinas, pag-angat sa ng ekonomiya at pagtulong sa sambayanang Pilipino. Yan po ang magagandang balita at impormasyon, kuro-kuro, komentaryo, kritisismo, opinyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga bagong viewers natin. Kung nagustuhan po ninyo ang ating content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa ating pong Panginoon.